Hulpihan ng karapatan. Namatay po yung anak ni Nay Nadia. Sa hazing, pinuprotektahan niyo ang frat at ang anak niyo. Mas lalong naging palaban si Aling Nadia dahil alam na niya kung ano ang rason nila Rafael na pinagtatakpan nila ang kaso ni Roland dahil sangkot si Justine. Sinaad naman ni Prof. Elmer na ayon kay Attorney Corrales ay walang koneksyon yung video sa pagpatay kay Roland na agad ding sinaad ng abogado na pwede din nilang i-contest na inadmissible yung video dahil nakuha nila sa maling paraan. Agad namang giniit ni Aling Nadia na hawak nila ang totoo at agad pinaalala ni Prof. Elmer na kailangan nilang mag-ingat dahil makapangyarihan ang binabangga nila na marami ang mawawala sa kanila kaya gagawin nila ang lahat para protektahan ang katotohanan. Giniit naman ni Attorney Corrales na naniniwala siya na malakas ang kaso nila at agad namang nagpasalamat si Prof. Elmer dahil tinanggap ni Attorney Corrales yung kaso. Agad namang sinaad ng abogado na gagawin niya lahat para sa Omega Alpha Law na prat nila. Habang nagpasalamat naman si Rafael kay Doc Yulo sa pagsuporta niya sa GSX, lalo na kay Justine, na sinaad ng doktor na kung sakaling magkaroon ng problema ay sabihan lang siya para magawa nila ng paraan, sabay binati niya si Justine at binigay niya ang basbas niya sa pagpasok ng binata sa law school na agad namang sinaad ni Rafael na mag-training na ito sa law firm habang nag-aaral siya na agad namang sinaad ni Justine na sa office ni Rafael kapag nanalo siya bilang vice president. Agad namang sinabi ni Jaime na mas magandang pumasok na lang siya sa politika, sabay pinaalala niyang na noon ay tatakbo sana siya bilang SK chairman pero hindi natuloy na pwede na siyang tumakbo bilang mayor sa Monticello hanggang maging katulad siya ng daddy niya ng ultimate goal niya para kay Rafael ay maging presidente ng Pilipinas at siya na ang susunod sa mga yapak ng daddy niya. Sabay pinaalalahanan niya si Rafael na bantayan niyang mabuti si Justine. Habang nasa law firm naman na sila ay pinakita ni Divine yung result ng rating nila kung saan masaya sila dahil hindi nakaapekto si Danica sa rating ni Aliasar pero hindi niya ito pinapakinggan kaya sinita siya ni Divine na agad namang sinaad ni Aimee na kailangan niyang mag-focus. Sinaad naman ni Aliasar na mag-antay lang sila saglit dahil kausap niya yung tutor ni Danica dahil mahina ang dalaga sa math at English kaya kailangan niyang mag-effort. Agad namang nag-react si Jaime dahil pati yun ay pinapakailaman ni Aliasar na agad namang siyang nangatwiran na kailangan niya ng update kung ano nangyayari sa anak niya kaya tumawa si Jaime. Nang lumabas naman na si Aliasar sa office nila, ay saktong dadaan si Janet kaya nailang ito. Naalala ni Aliasar yung araw na sinet up siya ni Janet at ang asawa niya kung saan sinaad niya noon na alam niya kung bakit nila gustong pagkakitaan yung sitwasyon dahil may sakit yung anak nila kaya kailangan nila ng maraming perang pangpagamot na sana'y sinabi nila sa kanya dahil madali lang siyang kausap na may 1 million siya sa locker niya, sabay pinauwi niya ang mag-asawa at nangako siyang ipapadala niya yung 1 million para sa anak nila. Kinumusta ni Aliasar yung anak nila Janet na agad namang sinabi nito na nagiging maayos na siya, sabay nagpasalamat sa tulong niya. Giniit ni Aliasar na para sa kanilang anak ay subukan nilang magkaayos na mag-asawa para makapagsimula sila uli. Dahil malalaman na ni Justine na hawak na ni Moises yung video nila ni Roland, ay susunduin niya ito at dadalhin niya sa headquarter nila kung saan aamin na ang binata na siya ang pumatay kay Roland, kaya magkakainitan sila na nauwi sa bugbugan at napuruan si Moises na sana'y gusto pa niyang patayin pero may nakakita sa kanila kaya na-ospital ang binata. Isusumbat ni Moises kay Rafael nang dadalo na ito sa ospital na anak pala niya mismo ang pumatay kay Roland at hinising ito
Pero nagawang pagtakban ni Rafael ang kanyang anak para magpatuloy silang mabuhay ng normal na hindi man lang nila inisip na may isang buhay na nawala dahil sa GSX. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.